Kumusta mga kasaliksik? Ang Japan ay kasalukuyang nagpapalakas ng puwersa militar nito sa harap ng mga banta mula sa North Korea at ang patuloy na pagpapalawak ng kapangyarihang militar ng China sa rehiyon. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, ang Japan ay nag-aangat ng kanilang military budget upang tugunan ang mga hamong ito. Sa fiscal year 2024, inaprubahan ng Japan ang budget na umabot sa 5.48 trillion yen o katumbas ng halos 49.6 billion US dollars na mas mataas ng 2.6% kumpara sa nakaraang taon. Sa patuloy na modernisasyon ng militar ng Japan, inihayag ng kanilang Ministry of Defense ang 5 bagong uri ng sandatang pandagat na maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Isa sa mga sandatang ito ay ang Combat Support Multi-Purpose Unmanned Surface Vessel, USV. Ang USV ay isang malaking barkong walang sakay na idinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng reconnaissance, surveillance, at pagkontra sa mga barko at submarino ng kaaway. Ang USV, na may haba na halos 30 meters at bigat na 200 tonelada, ay maaaring mag-operate ng autonomously o sa pamamagitan ng remote control mula sa isang land-based facility gamit ang satellite communications. Nilagyan ito ng artificial intelligence upang paghusayin ang kakayahan at pagdedesisyon nito. Bukod dito, maaaring magpalit ang USV ng payloads depende sa misyon, gaya ng sensors, anti-ship missiles at torpedoes. Ang USV ay dinisenyo rin upang maging hybrid surface at underwater vessel na kayang magtago mula sa mga banta sa pamamagitan ng pagsisid sa ilalim ng tubig. Ginagamit nito ang electric propulsion at fuel cells upang mapahaba ang operasyon at mabawasan ang ingay nito. Ayon sa plano, ang pananaliksik at pagbuo ng USV ay magaganap mula fiscal year 2024 hanggang 2027, habang ang mga pagsubok ay isasagawa mula 2026 hanggang 2030. Bukod sa USV, pinagtutuunan din ng Japan ang pagbuo ng Unmanned Amphibious Vehicle, UAV. Ang UAV ay dinisenyo upang suportahan ang Assault Amphibious Vehicle, AAV, na kasalukuyang binubuo ng Mitsubishi Heavy Industries. Ang AAV ay isang sasakyang may kakayahang maglakbay sa lupa at tubig at kayang magdala ng hanggang 21 tropa at 3 tripulante. Ang UAV naman ay magiging walang sakay at mas advanced ang mga tampok. Katulad ng USV, ang UAV ay maaaring mag-operate ng autonomously or remote-controlled at nilagyan ng artificial intelligence upang makapag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Maaari rin itong magdala ng mga supply at kagamitan sa mga tropa upang mapadali ang logistics ng operasyon. Ang UAV ay dinisenyo upang harapin ang mga hamon ng topografiya ng mga isla sa Japan, lalo na ang mga reef na nangangailangan ng malakas na propulsion system. Sa ganitong paraan, magiging mas episyente ang mga operasyon sa militar sa mga lugar na may matitinding hamon sa kalikasan. Ang mga ganitong teknolohiya ay bahagi ng malawakang inisyatibo ng Japan upang palakasin ang depensa nito laban sa mga banta mula sa China at North Korea. Ang mga bagong sandatang ito ay patunay ng determinasyon ng Japan na maging handa sa anumang banta sa rehiyon. Sa patuloy na inobasyon at modernisasyon ng militar, layunin nilang mapanatili ang kapayapaan at seguridad hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Gagamit ng advanced na teknolohiya ang Japan upang gawing mas compact ang disenyo ng chassis ng kanilang mga bagong sasakyang militar at upang masiguro ang sapat na espasyo sa loob ng mga ito. Inaasahang gagamitin din ang teknolohiya mula sa Assault Amphibious Vehicle, AAV,
para sa pagpapaunlad ng Unmanned Amphibious Vehicle, UAV. Ang pananaliksik sa UAV ay magsisimula mula fiscal year 2024 hanggang fiscal year 2027, habang ang mga pagsubok ay isasagawa mula 2026 hanggang 3020. Nilalayo ng Japan na mapahusay ang kakayahan ng kanilang hukbong dagat gamit ang UAV na ito, na bahagi ng kanilang inisyatibo upang patatagin ang depensa sa harap ng patuloy na pagpapalakas ng kapangyarihan ng China at mga banta mula sa mga nuclear missile ng North Korea. Isa pang sandatang inilantad ay ang anti-torpedo upgrade sa Type 12 torpedo, isang makabagong armas na ginagamit ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, mula noong 2012 upang kontrahin ang mga submarino ng kalapit na bansa. Ang Type 12 torpedo ay may kakayahang umabot sa higit 50 kilometro at tumakbo ng higit 50 knots, kaya't isa ito sa mga pinaka-advanced na torpedo sa buong mundo. Subalit, dahil sa lumalaking banta mula sa mga submarino na may mataas na kakayahan, layunin ng JMSDF na gawing mas mapanganib at maaasahan ang Type 12A torpedo. Ang mga submarino ng kaaway ay maaaring magtaglay ng high-performance torpedoes na kayang umiwas o labanan ang kasalukuyang soft-kill countermeasures tulad ng acoustic jammers at decoys. Dahil dito, binabalak ng JMSDF na bigyan ng hard-kill capability ang Type 12 torpedo. Sa kakayahang ito, maaaring direktang tamaan at pasabugin ng torpedo ang mga torpedo ng kaaway, na epektibong pipigilan ang mga ito bago maabot ang target. Upang maisakatuparan ito, hindi lamang ang Type 12 torpedo ang pagagandahin kundi pati ang sonar system ng mga destroyers na nagdadala nito. Ang bagong sonar system ay magkakaroon ng mas mataas na sensitivity, resolution, at mas malawak na saklaw upang mabilis na mahanap at masubaybayan ang mga torpedo ng kaaway. Ang pagpapaunlad ng upgraded Type 12 torpedo ay inaasahang matatapos sa 2029. Magsisimula ang paggawa ng mga prototype mula 2024 hanggang 2028 at isasagawa ang karagdagang pagsubok mula 2025 hanggang 2029. Kasama sa mga pagsubok ang iba't ibang sitwasyon at kondisyon upang masiguro ang bisa ng armas laban sa mga advanced na torpedo ng kaaway. Ang susunod na sandatang inilantad ay ang Glide Phase Interceptor, GPI, na binuo sa pakikipagtulungan ng Japan sa Estados Unidos upang tugunan ng mga hypersonic weapons, particular ang anti-ship ballistic missiles, ASBM, at hypersonic glide vehicles, HGV. Nagdesisyon din ang Japan na gumawa ng sariling sistema na ikakabit sa mga susunod na destroyers. Ang sistema ay magtatampok ng multi-band phased array radar na gumagamit ng 2 frequency bands upang subaybayan ang mabilis, mataas ang maneuverability, at maliliit na target ng may mataas na katumpakan. Ang radar na ito ay gumagamit ng gallium nitride technology upang mapahusay ang kakayahan at thermal stability nito. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at sandata, layunin ng Japan na mapanatili ang kanilang seguridad at maitaguyod ang kapayapaan sa rehiyon sa kabila ng mga lumalaking banta. Ang pagpapaunlad ng bagong radar system ng Japan ay nakatakdang isagawa mula fiscal year 2024 hanggang fiscal year 2028, habang ang mga pagsubok ay gaganapin mula fiscal year 2029 hanggang fiscal year 2030. Ang radar ay isa lamang bahagi ng mas malawak na Combat Management System, CMS, na binubuo para sa mga destroyer. Ang CMS
ay isang software na kumokontrol at nagko-koordina sa iba't ibang sensors at armas na naka-install sa barko. Ang disenyo ng CMS ay nakabatay sa tatlong pangunahing prinsipyo: scalability, flexibility, at intelligence. Ang scalability ay matitiyak sa pamamagitan ng open architecture na nagbibigay daan sa madaling integrasyon ng bagong kagamitan sa hinaharap. Ang flexibility naman ay makakamtan gamit ang artificial intelligence upang suportahan ang mas mabilis at mas tumpak na paggawa ng desisyon at operational planning, kasabay ng pagbawas sa workload ng mga tripulante bilang paghahanda sa patuloy na pagliit ng populasyon. Samantala, ang intelligence ay ipapakita sa kakayahang pagsamahin ng impormasyon mula sa radar at iba pang sensors upang harapin ang maraming banta, kabilang na ang hypersonic glide vehicles, HGVs, at upang magbigay ng mas malawak na tactical guidance. Ang pananaliksik sa CMS ay magsisimula mula fiscal year 2024 hanggang fiscal year 2028 at ang testing ay magaganap mula fiscal year 2028 hanggang fiscal year 2030. Bukod dito, binabalak din ng Japan na mag-develop ng isang bagong surface-to-air missile na tinatawag na New Ship-to-Air Missile Capability Enhancement, NSAMCE, upang suportahan ng radar at CMS. Ang NSAMCE ay nakabase sa New Ship-to-Air Missile, NSAM, na kamakailan lamang nakuha ng Japan para sa kanilang naval forces mula sa fiscal year 2024 defense budget. Ang NSAMCE ay magkakaroon ng tatlong pangunahing pagpapabuti. Ang unang pagpapabuti ay nasa seeker, ang device na gumagabay sa missile patungo sa target nito. Ang seeker ng NSAMCE ay magkakaroon ng mas mahusay na kakayahang makita at subaybayan ang HGVs na lumilipad sa mataas na altitude, sa mabilis na bilis, at sa hindi regular na mga trajectory. Gagamit ito ng kombinasyon ng infrared at radar sensors upang masubaybayan at malakang target at upang ayusin ang landas ng missile ayon dito. Ang ikalawang pagpapabuti ay ang side thrusters, mga maliliit na rocket na nakakabit sa gilid ng missile. Ang mga ito ay magpapahusay sa maneuverability ng missile sa mataas na altitude, kung saan manipis ang hangin at mahirap kontrolin ang paggalaw ng missile. Ang side thrusters ay magbibigay daan sa mabilis at tumpak na pagbabago ng direksyon upang masundan ang kilos ng target. Ang ikatlong pagpapabuti ay nasa Fire Control System, FCS, ang software na kumokontrol sa paglulunsad at gabay ng missile. Ang FCS ng NSAMC ay i-upgrade upang makayanan ang mga komplikado at dynamic na senaryo na may kaugnayan sa HGVs at iba pang banta. Gagamitin ng FCS ang impormasyon mula sa radar at CMS upang matukoy ang pinakamainam na timing at anggulo ng paglunsad at upang i-coordinate ang paglipad ng missile kasama ng iba pang missiles at armas. Ang development ng NSAMCE ay magsisimula mula fiscal year 2024 hanggang fiscal year 2030, habang ang testing nito ay nakatakda mula fiscal year 2028 hanggang fiscal year 2031. Ang mga makabagong sandatang ito ay bahagi ng paghahanda ng Japan laban sa posibleng pananakop mula sa China sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Pinapakita nito ang patuloy na pagpapakita ng teknolohikal na kakayahan at inobasyon ng Japan sa harap ng lumalaking banta sa rehiyon.